Hello everyone, it's me again, ang inyong Kapistok, and for today's video, sasabihin ko po sa inyo yung mga tanong na nagpapakita ng malasakit sa mga taong may depresyon. Yung kapag kinausap mo yung taong may depresyon, mararamdaman niya na meron ka sa kanyang malasakit. Uy, please correct me if I'm wrong Kasi alam mo na hindi ako perfect at minado naman ako na hindi naman ako ganyan kagaling sa mga bagay-bagay. So tara umpisan na natin. Ito yung mga tanong na nagpapakita na meron kang malasakit sa taong may depresyon. So unang-una na diyan ay kumusta ka na? Anong nararamdaman mo ngayon? Ay, ako bilang may depresyon, pag mga ganitong tanong, talagang gumaganda yung pakiramdam ko. Alam mo yun, parang maiisip mo kaagad, uy, meron pang taong may concern sa akin kahit ganito yung sitwasyon ko. Basta hindi ko ma-explain. Ang gaan-gaan ng feeling mo kapag merong isang taong nagtanong sa'yo ng ganito. Pangalawa, ano ang mga bagay na nagpapahirap sa'yo? Siyempre, pag narinig ko yan or narinig yan ng taong may depresyon na katulad ko, andyan yung mag-iisip siya, kahit ayaw niyang magkwento, mapapakwento talaga siya sa'yo. Kasi nasa isip niya, uy, pwede itong mapagkatiwalaan. Kasi yung mga tanong niya sa akin, halata, nararamdaman kong merong malasakit. Mga ganyan. Totoo po yan at hindi po ako nagbibiro. Kaya, please, kailangan po ng matindi at mahabang pangunawa. Yung mga doon sa mga taong may depresyon, kailangan talaga mahaba yung pangunawa mo. At kailangan bukas talaga yung kaisipan mo sa kung ano mang sasabihin niya sa'yo. So, number 3 po, paano ko ba kayo matutulungan? Wow! Ang sarap sa pakiramdam kapag nasabi mo yung mga ganito sa taong may depression. Naalala ko, sinabi sa akin ito nung kaibigan ko, Eileen, paano kita matutulungan? Alam mo yung pagkagising mo sa umaga, tapos yung nagbukas ka ng bintana mo, tapos makikita mo puro puno, tapos sariwang hangin, ganyan ang mararamdaman mo kapag tinanong ka ng kaibigan mo ng ganito, Eileen, paano ko ba kayo matulungan? Paano ba kita matutulungan? Siyempre, bukod sa buntong hininga, talagang sasabihin sa'yo ng taong yan, yung may depression na, okay, kailangan ko na talagang i-let go yung mga ganitong feelings kasi ganito, ganyan. Hirap na hirap na ako. Magkukwento talaga sila sa'yo literal, hindi talaga nila mararamdaman at talagang bubuhos talaga yung luha nila. Next, dumako naman tayo doon sa mga tanong na nagpapakita ng pangunawa sa taong may depression. May tatlong klase din po yan. So, unang-una na rin po dyan ay ano, anong mga sintomas ng nararamdaman mo. So, kapag mga ganyan ang itinanong mo sa taong may depresyon, alam na kaagad niya na mahaba yung pangunawa mo. Kahit hindi ka pa nagbibigay ng advice sa kanya, pag tinanong mo siya ng ganito, alam na kaagad niya na mahaba yung pangunawa mo. Pangalawa po, kailan mo unang naramdaman ang mga sintomas na ito or ang mga sintomas na yan? 'Di ba? Pag itinanong mo yan sa taong may depression, talagang mararamdaman niya talaga na yung pangunawa mo grabe, amazing, meron kang talent sa ganun. At mauunawaan niya, mararamdaman niya na mapagkakatiwalaan ka. Believe me, 100% talaga yan. Pangatlo, ano ang mga bagay na nagpapalala sa iyong kondisyon? Mga ganyang tanong, talagang pasabi ka na lang na, uy, thank you, kasi 'di ba, kahit papaano naitatanong mo sa akin yung mga ganito, lately hindi ko na alam ang gagawin ko. Please, mapipilitan na siya sa inyong magsabi. So, imbis na makapag-isip siya ng mga bagay-bagay na hindi niya dapat maisip,
makakalma yung utak niya, pati yung puso niya, 'di ba? Parang gagaan ang lahat ng bagay. Next, doon naman tayo sa mga tanong na nagpapakita ng suporta sa kanya. I mean suporta sa mga taong may depresyon. Tanong, na nagpapakita ng suporta. So, may tatlong klase din 'to. Number one, nandito ako para sa'yo. Ano ang puwede kong gawin para matulungan ka? 'Di ba? 'Pag meron kang kaibigan na ganyan ang mga tanong sa'yo, 'di ba, makakapag-isip ka pa ba ng hindi maganda? Hindi ba't makakapagsalita ka na sa kanya ng lahat at ng gusto mong sabihin? Pangalawa, gusto mo bang mag-usap tayo tungkol sa mga nararamdaman mo? Handa akong makinig sa'yo. Grabe ang sarap ng feeling kapag may ganyan kang friend or pamilya or kahit sino pa yan, na basta feeling talaga pagkakatiwalaan. Kasi kung di nyo na itatanong, yung mga taong may depression, malakas ang pakiramdam niyan. Hindi ka pa nagpapaliwanag or nagsasalita, alam na niya kung ano lang yung pakay mo. Pangatlo, pwede ba kitang samahan sa therapy? Sa therapy or ipapakilala ko sa'yo itong online group na to na makakatulong para sa'yo. 'Di ba? Nagpapakita na concern ka. Nauunawaan mo yung nararamdaman niya, na sinusuportahan mo siya para maging okay siya. Ay, grabe. Naalala ko yung kaibigan ko. Ganyan na ganyan siya sa akin. So, kaya ako sinasabi ito. Dahil ito yung mga salitang nakatulong sa akin. Na sana makatulong din sa mga taong may depression na katulad ko. Ito naman po yung mga bagay na dapat na tinatandaan. Makinig ng mabuti dun sa taong may depresyon kapag sila ay nagkukwento na. Kailangan makinig ka lang, hayaan mo siyang umiyak, hayaan mong sabihin niya sa'yo yung mga gusto niyang sabihin kahit na minsan humahantong pa sa mga pagsigaw. Marami kasi yan, iba-iba kasi. So ako kapagka hindi ko na alam at parang feeling ko magbe-breakdown na ako, nanginginig na yung katawan ko, wala na akong ginawa kundi umiyak, magkwento na lang ako ng magkwento. So, dapat sa mga may depression, makikinig ka lang, hayaan mo lang siyang umiyak ng umiyak, kayo magkwento, sabihin niya sa'yo lahat. Huwag mo siyang kukontrahin. Pangalawa, wag na wag mo siyang i-judge. Like nung nagsasalita pa lang siya, kukontrahin mo na, kasi ganito ka ganun ka Hindi yan makakabuti sa taong may depression. Believe me, lalong lalala yung depression niya kapag ginawa mo yan. So, pangatlo, magbigay ng suporta. 'Di ba? Suportahan mo siya in return ng malasakit at pagmamahal. Hindi yung suportang kukutsain mo, yung imbis na bigyan mo ng magandang advice, sasabihan mo ng kung ano-ano. Kasi kaya ka nagkaganyan dahil masyado ka kasing nag-iisip matanda na yun ganyan, yung mga ganyan salita. Naku, hayaan mo na yan. Matanda na yan, alam na niya yung gagawin niya. Kasi alam nyo, hindi nyo ma-explain kung ano yung feelings ng isang taong may depression kapag ito yung mga ginawa mo. So, sana makatulong yung mga salitang to or yung mga tanong, kung tanong man, pero para sa akin, ito yung mga salitang narinig ko dun sa mga taong may malasakit at nagpakita ng pagmamahal sa akin. So, sana, kung may kaibigan kayong may depression, sana ganitong mga salita ang ibaton nyo sa kanya. At believe me, magkakaroon siya ng pag-asa sa buhay. Hindi niya maiisipang magpakamatay, hindi niya maiisipan yung mga bagay na hindi dapat gawin. Kung nasaan man kayo ngayon, sana po ay mayroon akong konting naibigay na ideas or naibigay na tips para po sa inyo. Na ito po ay nakatulong sa akin at base po sa aking karanasan. Hindi po ito gawang kwento lang. And proven and tested ko na po ito. So hanggang sa muli po, have a nice day ahead. Sana po ay itong video na ginawa ko ay may magandang maidulot po sa mga may depression na katulad ko. At sa mga may kaibigan na may depression. So thank you.
very much and God bless you, everyone.